Isang magandang araw muli sa ating lahat. We-welcome po namin kayo sa ating pong araw-araw na pagpapala. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos dahil lagi po niyang pinagkakaloob sa atin itong mga pagpapalang ito. Inilalaan po niya sa atin yan. Lalong-lalo na po kung tayo po ay laging maglalaan ng oras sa Kanya at nanaisin natin na maging mas malapit tayo sa Kanya. No? So tayo po muna ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord sa inyo pong kabutihan sa amin na sa araw-araw na aming pong pakikibaka sa aming buhay ay nariyan po kayo lagi at kami po inyong sinasamahan, pinalalakas, pinatatatag at laging binibigyan ng tamang direksyon sa aming buhay. Salamat po sa inyo pong pagsama sa amin sa pag-aaral na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, alam niyo po sa ating buhay Kristiyano ay napakahalaga na hahangarin po natin talaga that we can always draw near to God. No? Yung mas sigit pong siya yung ating hahanapin kesa po tayo po ay makipagniig lalo na doon sa mga tao na yung mga yung mga laging may negative mindset kasi natataniman po tayo ng mga bagay na negatibo rin o kaya po yung mga ngayon po yung usong-uso yung sinasabi nilang mga marites, no? Kasi tayo po ay nakakatanggap ng mga kwento na hindi naman po magiging mainam para sa atin. Hindi po ba? Kaya nga po ang ating pag-aaral po ngayon ay drawing near to God. At sabi po yan sa James chapter 4 verse 8, "Come close to God and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world." Amen. So, may paalala po ang Panginoon sa atin. Unang-una, may paanyaya, come to God. No? So, mas naisin po natin na tayo po ay mag-ukol ng oras po natin sa ating Panginoon. No? Dahil kung hindi daw, yun daw ating pong loyalty ay nahahati between God at ng mundo. At minsan, kung tayo po ay nalilibang ay mas mahaba yung oras natin sa mga bagay na ginagawa natin nang walang patungkol sa Diyos. Hindi po ba? Minsan nakakapagbabad tayo sa mga panonood, nakakababad tayo sa mga gadget natin na hindi ganun kasing haba rin ng naipagkakaloob natin kung tayo po ay nananalangin o kung tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, nagme-meditate ng mga pangako ng Panginoon. Our loyalty is half-hearted, no? When our loyalty is divided, no? Sabi nga half-hearted allegiance, no? Na parang kampi tayo dito, kampi tayo doon. So ayaw naman ng Panginoon ng ganon. Nais niya, hindi natin dapat na i-combine yung serbisyo natin sa Panginoon at yung serbisyo natin sa ating sarili o sa mundo. So dapat lang talaga. Dahil yung double-minded na tao, when our faith begins to waver, yun ang mas mahirap. Diba? Nagkakaroon tayo ng mga pagdududa. Sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos, nagkakaroon tayo ng doubt yung minsan sa pagmamahal na rin sa atin ng Diyos, no? Lalo na kung hindi agad natutugunan yung mga panalangin o yung mahingin natin, minsan nagkakaroon na tayo ng doubt na naririnig ba tayo ng Panginoon, sasagutin ba tayo ng Panginoon. So ang paalala din sa atin ng Panginoon ay wash hands, get rid of the wrongs that separate us from God. No? Sabi dun, kanina doon sa ating binasa, no? Maghugas daw tayo ng mga kamay. Talikuran na natin yung mga mali na nagagawa natin, na naghihiwalay sa atin sa Panginoon. At ang mahalaga po, sa pagkakaroon ng strong relationship with God, ay kung yung ating puso ay talagang direct, nakatuon sa Panginoon, no? Sa salita niya, at gusto natin talagang mas malalim yung ating maging relasyon sa Panginoon. At kapag nangyari daw yun, doon lang mag-overflow sa buhay natin yung pagkakaroon din natin ng concern sa ating kapwa, no? Paano tayo
magiging daluyan din ng pagpapala sa ating kapwa. Kasi nauna na tayong dinaluyan ng pagpapala ng Panginoon. No? So, ano nga ba yung mga pamamaraan? Paano ba tayo talagang malalapit sa Diyos? Kasi marami talagang circumstances dito sa buhay natin na kahit na tayo ay Kristiyano na, kahit na tayo ay mananampalataya na, minsan ay napofocus tayo doon sa mga bagay na nagpapahina ng ating pananampalataya. No? So when we as Christians are willing to follow God and put Him first in regard to our relationship, anong nangyayari? We are honoring God. No? Binibigyan natin siya ng lubos-lubos na respeto, pagpapahalaga, no? At yung ating pagmamahal sa Kanya. No? So, isang kaparaanan to para tayo ay lumapit o malapit sa ating Panginoon. Isipin lang lagi natin, we should not compromise our relationship with God. Siya lagi yung priority natin. No? Higit sa ano paman o higit sa kanino paman, ay yung relasyon natin sa Panginoon, iingatan natin yan. No? So, napakahirap na tayo daw, we will be walking in sin and be close to God. Hindi pwedeng mangyari yon na mananatili tayo sa kasalanan, mamumuhay tayo sa kasalanan, at patuloy hangarin nating maging malapit sa Diyos. Hindi po ba? So, hindi po pwedeng mangyari yon dahil God hates sin. He doesn't hate us, but God hates sin. So, He wants us to have yung pure heart, no? Yung puso na maayos, puso na ang nilalaman ay pagmamahal sa Kanya, pagsunod sa Kanya, pagtitiwala sa Kanya, at gusto rin ng Panginoon that we will have pure minds. No? Yung mindset natin ay lagi nating maiayon yan sa salita ng Diyos upang tayo daw ay matutong magpakumbaba. No? Kasi pag maayos ang puso mo, maayos ang kaisipan mo, makakapamuhay tayo ng maayos din sa paningin ng Panginoon at magiging daluyan tayo ng pagpapala. At higit sa lahat, yung katagumpayan, makakamit natin yan. At siguro, pwede ding isang kaparaanan dyan, yung pananalangin natin, no? Yung mas malalim na pananalangin, let us allow God to cleanse us from all our unrighteousness. Kasi habang tayo po ay nananalangin, nakikipagniig tayo sa Panginoon, merong correction na ibibigay sa atin ng Lord. No? That we have to take it by heart, no? Na makinig tayo at maging maayos din yung lakad natin. No? At kapag tayo din ay nakakapanalangin, yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos, na meditate natin yun, mas lalong nagiging buhay sa puso natin. Kaya nga hindi na natin talaga hangarin na tayo ay lumayo pa sa Diyos dahil ang lahat ng plano ng Diyos sa atin ay napakainam, napakaganda. No? Pero alam naman po natin, ang mga tao, ang pangako ng tao ay kadalasan ay hindi natutupad. No? Pero hindi po ganyan ang ating Panginoon. So isang bagay din na mahalaga na tayo ay paano ba tayo makakalapit sa Diyos if we trust Him, no? If we trust God. No, sabi, i-overcome daw natin yung fear of God, no? Minsan maraming mga tao na kaya hindi makalapit sa Diyos ay because of guilt, no? Marami silang dala-dalang mga kabigatan, condemnation sa buhay nila, yung mga guilty conscience nila kasi ayaw nilang mag-surrender. Ayaw nilang magparaya, ayaw nilang magsuko ng anumang mga bagay na alam nila ay walang kaluguran ito sa Panginoon. And yet, gusto nilang manatili doon. Kaya it's hard for them to trust God dahil meron silang takot sa Diyos. Hindi yan yung reverential fear. Yung takot nila ay alam kasi nila may mga sitwasyon sa buhay nila na hindi magugustuhan ng Panginoon kung mananatilip sila doon. No? So, we have to release all this and surrender to God para yung pagtitiwala natin ay maging buo. Lalong-lalo na hindi natin titignan ang Diyos na siya ay magpaparusa lang. No? Na siya ay isang Diyos na
malupit. Hindi. Kailanman hindi naging malupit ang Diyos. Just love us so much na kinokorek niya tayo lagi. At marahil isang kaparaanan din para tayo that we can draw near to God if we will have faith in His Word. Yung pangako ng Diyos, yung salita ng Diyos, talagang it will always direct us. It will always refresh us, strengthen us, and give us hope. So we better choose to make the Lord our God. He is Lord over our lives dahil yung mga salita niya ay totoo. Hindi tayo kailanman mapapahiya kapag tayo ay nagkaroon ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Because God's ways are better than ours. So let us learn to meditate on all His promises. Mas magiging mainam pa yun sa buhay natin dahil magkakaroon tayo ng tamang kaisipan, tamang direksyon. And as we surrender to His will and have faith, His plans are better for us than our plan. Alam naman natin yun hindi ba? So kailangan lang talaga yung ganap na pananampalataya sa salita ng Diyos. So ito sa mga kaparaanan, paano tayo makakapanatili sa presensya ng Diyos at paano tayo makakalapit sa Kanya. The Word of God is so powerful. And actually, it is God who put that longing in our hearts to draw near to Him. Yung desire natin na maging mas malapit tayo sa Kanya, at makilala natin siya ng mas malalim. Si Lord din naman ang naglagay niyan sa ating heart. And hindi ito kailanman natin i-ignore. Yung hunger na ito from God, ito yung magnetic pull of our soul that we can be satisfied by connecting to God alone, by drawing near to Him alone. Ito yung magsasatisfy sa atin. Hindi na natin kailangang maghanap pa ng mga ibang kaibigan, kakilala, na pwedeng magbigay sa atin ng pag-asa, kapayapaan. It is only through God as we draw near to Him. So, sa lahat po nakatunghay ngayon, inaanyayahan ko po kayo na higit po nating naisin at piliin that we can draw near to God, na maging mas malapit tayo sa Diyos kaysa sa kanino paman o kaysa sa ano paman na pinagtitiwalaan natin sa mga oras na to. So we can always have the peace of God sa ating mga buhay. Magkakaroon po tayo talaga ng tunay na kapayapaan at kagalakan sa ating puso. Amen? So nais ko po kayong ipanalangin sa oras na ito. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po. Sa lahat po na nakatunghay ngayon, hayaan po ninyo na ganap po na maisuko nila ang kanilang buhay sa inyo at hangarin nila lagi, Lord, na sila ay maging malapit sa inyo, magtiwala sa inyo, magkaroon ng pananampalataya sa salita ninyo. At salamat, Lord, na sa katagumpayang pinagkakalob nyo sa lahat ng tao na nagtitiwala ngayon sa mga oras na to at nais na makapiling kayo. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po, alam ko po na meron pong gagawing mainam at magandang bagay ang Panginoon as we draw near to Him. Maraming salamat po at magkita-kita tayo ulit sa mga susunod na araw. God bless you.